Praise the Lord. Thank you so much sa trio po ng Bethany. Maraming salamat sa inyo at mga awitin pa lamang po, blessing na. Kaya I hope na tayo po ay napagmiministeryohan at napagpapala maging sa mga awitin po na ating pong ipinaririnig sa bawat isa po sa inyo. Ngayong gabi ito, ang ating pong tatalakayin mula po sa isang pamilyar na kwento sa Biblia, particularly in the New Testament, kumbaga sa mga miracles na ginawa ng ating Panginoon, isa ito sa masasabi nating popular, sikat na miracle na ginawa ng Panginoon. Ito yung feeding of the 5,000. At pagka naging mas detalyado po tayo, marirealize po natin na hindi naman talaga 5,000 lang. But my point is that ang Diyos ay gumawa ng himala dito po sa ating pong tatalakayin, at ang message na gusto ko pong ibigay sa inyo ay pinamagatan ko pong Enjoy God's Buffet. Okay? Enjoy God's Buffet. Sa panahon po natin, mas madali tayong magkaintindihan sapagkat dito man sa bansa natin o sa ibang bansa, usong-uso po ang tinatawag nating eat all you can. Di po ba? So, nandyan po yung Sambuco Gin, di ba? Yung Vikings, yung Tongyang, Hot Pot, hindi po ba? So, tapos, Yakimix, at mga Sangyup, mga Korean restaurant, na kung saan po nag-o-offer ng eat all you can. Pero, alam niyo po, yung mga yun, ginagastusan po yun. Babayad ka ng malaki para ma-enjoy mo ang eat all you can. At ang malungkot pa dyan, eat all you can, pero dahil minsan, sa dami po ng mga kumakain, meron pong mga pagkain na hindi na nagiging available. Ang ibig sabihin po, medyo kinukulang din, kinakapos din po. Nagbayad ka na, pero sa totoo lang, may mga pagkakataong yung particular na gusto mo sa kainan na yon, wala, or masasabi po nating minsan, kinukulang po ng masasabi nating supply. So, ngayon po sa ating magiging pag-aaral, makikita nyo po na detalyado na ito talaga ang one of the best buffet na recorded po sa Biblia. Ang ibig ko pong sabihin, kahit pala doon sa Bible Times pa lang, nangyari na po ang eat all you can. Buksan po natin ang ating mga Bible sa John chapter 6. At ang pinaka-objective po ng message natin ngayong gabi, mga minamahal, is to encourage everyone na anuman po ang sitwasyon na pinagdadaanan po natin, maging sa usapang ekonomiya, kasi hindi naman kaila sa inyo na medyo humanly speaking, hindi po pwedeng hindi ka magre-react at maapektuhan, lalo na sa naging pagtaas po ng mga gasolina, diesel, talagang matindi po ang labanan ngayon. And because of that, meron pong epekto po yan. And I would like to encourage everyone na tayo po ay hindi nakadepende talaga sa economy ng tao. Pagka Kristiyano ka, yun ang advantage mo. Tayo po ay nakadepende sa economy ng Panginoon. At pagka po economy ng Panginoon ang pinag-uusapan, mga kapatid, wala po tayong dapat ikabahala sapagkat ang Diyos natin ay masasabi po nating Diyos na kailanman ay hindi malilimitahan sa mga probisyon para sa bawat isa. All right? John chapter 6, beginning verse number 1. After these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is in the Sea of Tiberias. And a great multitude followed him, because they saw his miracles which he did on them that were diseased. And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples. And the Passover, a feast of the Jews, was nigh. When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, When shall we buy bread that these may eat? And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. Make sure na habang binabasa ko po, inuunawa nyo na po yung pong pahayag ng salita ng Panginoon. Uulitin ko sabi sa verse number 4 or verse number 5, When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he said unto Philip, When shall we buy bread that this may eat? And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. Philip answered him,
200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said unto him, There is a lad here, which had 5 barley loaves and 2 small fishes. But what are they among so many? And Jesus said, Make the men sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes as much as they would. So please take note on that, as much as they would. When they were filled, he said unto his disciples, Gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Therefore they gathered them together and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves which remained over, and 5 and above unto them that had eaten. Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, This is of a truth that prophet that should come into the world. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, ngayong gabing ito, sa amin pong pagtunghay sa iyong banal na salita, may you again guide us, O Lord, and enlighten us. Thank you so much sapagkat may freedom kami para mag-aral po ng iyong banal na salita. And I pray, O Lord, that you will empower your humble servant. May you fill me with your Holy Spirit, O God, and use me to encourage everyone. Bless us, O Lord, we pray. In Christ's most precious name, Amen. Amen. All right? So actually, isa lang po ito sa record. Meron pong other gospel record na kung saan po ikinuwento po sa atin ito. Pero ito po ang pinili ko po na magiging passage po natin para ibigay ko po sa inyo ang napakaliwanag na mensahe patungkol sa masasabi po nating himala ng ating Panginoon. Actually po, makikita nyo, sabi ko, kausap ko si PNG, sabi ko kay Pastor Norman, ano kaya magandang ita-title ko dito? Okay, kasi the usual, the feeding of the 5,000, hindi po ba? So, masasabi po natin, the greatest feeder, walang iba kundi ang Panginoon. So, sabi ko, maganda sigurong title nito, From Walay to Buffet. From wala po, pero sa totoo lang, masasabi nyo pong nag-enjoy sila ng matindi sa kainan nung panahong ito. You know, it is really great and wonderful to experience that sa buhay po natin na may mga pagkakataon po by sight, sa sitwasyon na nangyayari po sa buhay natin, naiisip natin na talagang limitado, ano na ang magiging solusyon, ano na ang gagawin natin. So, dito po sa storyang ito, marami po tayong matututunan. Okay? Marami po. Total, alam nyo na yung kwentong ito. Mag-dwell po ako at magpo-focus po ako doon sa message na po pwede nating makuha dito po sa passage na ito at sa story na ito. Mga kapatid, alam natin that the Lord Jesus Christ, while He was on earth, siya po'y nag-perform ng napakaraming miracles. And because of that, humahatak po siya ng maraming tao. Yung curiosity, particularly yung mga Hudyo. Kasi parang siguro magandang magka-idea lang po kayo na ang mga Hudyo po, ang curiosity nitong mga ito, mga mahihilig po sila sa mga signs and wonders, yung mga matitinding kababalaghan. And if you can still remember, when Jesus Christ performed in John chapter 2, His first miracle, yung ginawa po niyang masarap na inumin po yung tubig, doon po sa kasalan, naku, lumagana po ito, mga kapatid. Kaya makikita nyo po na sa chapter 3, naging curious po ang isa sa leader ng relihiyon, si Nicodemus, hindi po ba? A ruler of the Jews. Ang sabi ng Bible, pumunta siya sa Panginoong Jesus para talaga sabihin na talagang namangha po siya. I know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest except God be with him. So makikita nyo po na nakuha yung curiosity niya dahil doon sa miracle na ginawa ng ating Panginoon. Yan po ang mapagkakakilanlan nyo po. Ang isa po sa masasabi po nating mga ugali po ng mga Hudyo. Kaya nga si Pablo nung sumulat po siya, ang sabi niya sa mga taga-Korinto,
For the Jews require a sign, and a Greek seek after wisdom. Di ba? Kahit naman sa panahon natin ngayon, hindi man Hudyo, marami pong mga tao ang pagka nagkakaroon po ng mga nakiklaim na nagpe-perform ng mga miracles, di ba? So, nakakahatak po talaga ng maraming tao yan. So, doon tayo magsimula. Sa John chapter 6, sa teksto po natin, according to verse number 1, after these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias, and a great multitude followed him because they saw the miracles, di ba? Because they saw his miracles which he did on them that were diseased. Yung mga ginawa niyang pagpapagaling, yung mga himala po niya, nakahatak po yan ng maraming tao. Hanggang sa mga taong ito, because of curiosity, sumusunod po sa kanya. Hanggang sa sila po'y abutan po ng maggagabi na doon po sa desert, mga minamahal. And because of that, medyo sa ibang record po, medyo nag-alala na po yung mga disciples. And then dito po sa ating binasa sa passage na pinili natin, sinubok ng Panginoon ang kanyang mga alagad. Ang sabi po mga kapatid sa verse number 4, and the Passover of a feast of the Jews was nigh. When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he said unto Philip, eto, sinubok niya yung mga disciple niya, kinausap niya si Philip. Ang sabi niya, saan tayo bibili ng tinapay upang sila ay makakain? Sa verse number 6, nilinaw po, and this he said to prove him, sapagkat alam po ng Panginoon kung anong kanyang gagawin. Nakikinig po kayo? Gusto kong malaman niyo po ano man ang sitwasyon niyo sa buhay, ano man po ang kalagayan natin. Tandaan niyo po, lalo na sa mga sitwasyon na hindi mo alam ang gagawin mo, just to comfort you tonight through this message, ang magandang makita po natin, alam ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Amen? Yes! Maybe nandun tayo sa ganung sitwasyon. Sa sitwasyon ko, anong gagawin ko? Sa pangangailangan namin, anong gagawin ko? Sa kagipitang ito, anong gagawin ko? Sa aking karamdamang ito, anong gagawin ko? Anumang sitwasyon sa buhay mo na posibleng hindi mo alam ang gagawin mo, gusto kitang i-comfort ngayong gabi na ang magandang maintindihan po natin, hindi mo man alam kung ano ang pwede mong gawin o dapat mong gawin sa sitwasyong kinalalagayan mo ngayon, ang isang bagay na titiyakin ko sa iyo, alam ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Amen? Kaya kung mag-iisip po tayo, alin ba ang mas mahalaga? Yung gagawin mo o yung gagawin ng Diyos? Alin ba ang mas mahalaga? Yung alam mo kung ano ang gagawin mo o alam ng Diyos kung ano ang gagawin? So, importante po ang bawat mga binibigyan ko po ng emphasis ngayong gabing ito. Ang sabi ng Bible, sinabi po ng Panginoon, tinanong niya si Philip, saan tayo bibili ng tinapay upang sila'y makakain? Pero nilinaw po na sinabi ni Jesus kay Philip ang katanungang yan, pero sa totoo lang, alam ni Jesus Christ kung ano ang kanyang gagawin. Yan ang sabi ng verse number 6. Sumagot si Philip. Ang sabi po ni Philip sa verse number 7, Philip answered him, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. Please, bantayan niyo po ang mga talatang binabasa po natin. Maliwanag po na ang sabi niya, kahit daw po yung 200 penny worth of bread, di ba? Hindi po sasapat para ang bawat isa po sa kanila ay makakain ng kahit maliit lang. Alright? So yun po ang eksaktong sinabi mismo ni Philip. Sa verse number 8, ang sabi po ng Bible, one of his disciples, si Andrew, Simon Peter's brother, said unto him, there is a lad here, which had 5 barley loaves and 2 small fishes, but what are they among so many? Mga kapatid, gusto kong liwanagin po sa inyo na bago pa ang lahat, alam na ng Diyos ang magiging sitwasyon. Alam na ng Diyos ang magiging pangangailangan. Alam na ng Diyos kung ano ang mga magiging problema. So dapat naiintindihan po natin ngayong gabi na ang isa sa pupwedeng ikapanatag natin, wala tayong sitwasyon sa buhay na hindi alam ng Diyos.
Wala tayong pinagdadaanan na hindi alam ng Diyos. Wala tayong problema na hindi alam ng Diyos. Wala tayong kakulangan o kagipitan na hindi alam ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng yan. Pag tinignan po natin sa ibang gospel record, alam niyo po ba ang mga reaksyon ng mga disciples? Matindi. Panginoon, maggagabi na. Ang dami ng mga taong ito. Nasa ilang tayo. Hindi okay itong lugar na ito. Wala tayong lugar na mabibilan ng pagkain dito. At wala tayong sasapat na pera para ipambili ng pagkain para lahat ng ang taong ito ay makakain. You see? Ayan po ang masasabi nating human reaction. So doon po sa sitwasyong yan, hanggang sa sinasabi niya, wala tayong pambili, walang mabibilan, lahat wala. At kung maalala niyo po sa message ko, meron po akong sinasabi sa inyo na ang problema kasi kung bakit ikaw ay naaapektuhan kasi lagi ka nakatutok at nakasentro sa kung ano wala. Nung mga disipulo ang nagsasalita, wala kami nito, wala tayong ganito, walang lugar, walang mabibilan, wala tayong sapat na pera, lahat ng wala. Yun ang sentro ng kanilang atensyon. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, ano meron? Di ba? Ano ang mayroon? And then, narito nga po, maliwanag na si Andrew, nakita po niya yung bata. Ang sabi niya, mayroong batang lalaki dito. There is a lad here. Meron siyang 2 pirasong tinapay. Di ba? Maliwanag yun. 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda. Medyo hindi ko to i-exaggerate pero gusto ko po na talagang very much emphasize sa verse number 9 again. Verse number 9. There is a lad here which had 5 barley loaves and 2 small fishes. Gusto ko pansinin nyo yung salitang small fishes. Yung 2 lang, sapat na para mamroblema tayo. 2 isda, ano mararating nun? Pero diniin pa, 2 small fishes. Kaya naman natural na ang tanong ni Andrew, but what are they among so many? Meron tayong 5 pirasong tinapay dito. Meron tayong 2 maliit na pirasong isda rito. Pero ano na to? Sa dami ng tao. Diba? Tayo po, nararanasan natin sa buhay natin yung ganitong mga reaksyon. Di po ba? Na pag tinignan nyo po yung mga pangangailangan, sa tindi ng pangangailangan nyo, minsan pag tinignan nyo kung ano yung meron kayo, iniisip nyo, anong mangyayari dito sa sinweldo ko? Anong mangyayari dito sa pera ko? Anong mangyayari sa mga, di ba? Sa mga kinita natin, sa tindi ng dami ng pangangailangan natin. Yan, eksakto po yan. So, ang sabi po ng verse number 10, and Jesus said, make the men sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down in number above 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes as much as they would. Di ba? Lumabas, eat all you can eh. Mula sa kalagayang walay, naging buffet. Mula sa kalagayang wala, na mumroblema, nanagana. Nagkainan sila. Na ang sabi po, mga minamahal, kumain po sila, and likewise of the fishes as much as they would. And when they were filled, wow! Kumain ng kumain hanggang sa nabusog. Ang sabi po ng Bible, he said unto his disciples, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Imagine po, mula sa kalagayang problemado, ngayon po, bukod sa nakakain ng lahat, hanggang gusto nila, nabusog silang lahat, may sumobra pa. So itong storyang ito, para sa akin po, ay isang magandang storya para tayo po ay sawayin sa mga maling ways, attitudes at mentality natin. Yung mga reactions natin na kung tutuusin, dapat hindi katulad ng reaksyon ng walang kinikilalang Diyos. Kung tayo po ay nagkukonsider at nagkiklaim na tayo po ay sa Diyos, nandyan ang Panginoon sa buhay po natin, it is good na matuto po tayo dito po sa mensaheng ito, dito sa ating pagsasalo-salo ngayong gabi. Kaya nga, sabi ko kay PNG, na-excite ako, pakipost mo nga.
Paki-post mo nga para mabigyang pansin po natin, lalo na sa presenting sitwasyon natin, that we all need this message. Okay? So, ilang mga bagay po ang gusto kong ibahagi po sa inyo. Number 1, okay? The sharing principle. The first point that I would like to share sa message na ito is the sharing principle. Mga kapatid, ang nakita natin dito sa storya, malaki ang problema sapagkat napakarami nila na kung tutusin, wala. Pero meron pong nakita na batang lalaki na meron pong baon siguro niya yun. Di po ba? 5 pirasong tinapay at 2 pirasong maliit na isda. Mga kapatid, mga minamahal, huwag natin pag-usapan kung gaano karami. Huwag natin pag-usapan kung gaano kasagana ang meron ka. Ang pag-usapan natin, anumang meron ka, are you willing na ito ay i-share? This lesson is very important because sometimes, gina-justify natin yung kakauntian ng meron tayo for us na to give. At ang mentality po ng marami, na sa sharing, kailangan marami ka para ka makapag-share. Alam nyo po, yung principle na ito, ginamit ng Panginoon. Sa early believers, nagkaroon ng problema, may kagutom, may mga sitwasyong hindi maganda, o yung mga meron, nagbenta ng lupain. Yung mga meron, kung ano yung meron sila, ibinahagi po nila. So, ito po ang prinsipyo na gusto kong makita ng bawat isa sa atin. Kasi may mga pagkakataon po na ikaw ang nilalagay ng Diyos sa katayuang mayroon kang po pwedeng i-share. Kaya nga wala tayong malaking issue. Kung wala kang i-share, walang problema. But if, di ba, you have sa buhay mo na po pwede mong ibahagi, ang tanong, willing ba tayo na ito po ay ating i-share? So, ang principle na gusto kong ipakita sa inyo, kung paano pong ang lahat ay nagkaroon ng magandang kaganapan, hindi po natin ma-disregard ang katotohanan na meron pong malaking punto at aral na makukuha po tayo sa idea na sa kalagayang mahirap, sa kalagayang salat, sa kalagayang may problema, mayroon pong naging willing na ibahagi kung ano ang meron siya. Kaya nga sabi ko po, itong aral na ito, kung babalikan ko po yung panahon na ako po'y nasa Blessed Hope during the time of Pastor George Claridades, kung paano niya i-challenge sa mga members, and then aware po tayo na kung ang pag-uusapan kabuhayan at buhay ng mga taga Blessed Hope Baptist Church, mga minamahal. Kaya hanggang ngayon, saludo talaga ako sa mga members ng Blessed Hope Baptist Church. Diyan po sila na mold, mga kapatid, mula pa noong early years ng kanilang pagkakristyano. Yung bang idea na hindi kung anong wala. Yung principle na what is that in thine hand? Ano yung nasa kamay mo? Ano yung meron ka? Kasi kadalasan ganun tayo eh. 'Di ba? Hindi yung pong hindi yung dami. Kasi ang ginagamit nating dahilan, hirap ng anong buhay namin. Kakaunti na nga lang yung meron kami, ibibigay ko pa. Kung naging katwiran po yan ng bata. Kung naging katwiran po yan sa storyang ito, 5 pirasong tinapay, 2 pirasong isda ito, ang liit pa nga, 'di ba? Kung sa akin lang at hindi po niya nagawang i-share. Pero mga kapatid, sa story na ito, praise God sapagkat na-share ng bata yung 5 barley loaves and 2 small fishes. At dito po makikita natin ang prinsipyo na meron pong magandang mangyayari kapag natuto tayong magbahagi, mga kapatid. So the sharing principle is very clear in this story and in this passage. Kaya ngayon po, mga kapatid, sabi ko nga kanina, binanggit ko po sa Blessed Hope, yun yung aming training, yun ang aming molding. Nung pong itinayo po ang building ng Blessed Hope, hindi po siya naitayo dahil maraming pera yung mga tao doon. No. In fact, nung ibigay ng Panginoon yung property, kung tutuusin po, ano ba? Ngayon, may mga engineer na doon. Meron na pong mga CPA. Meron na pong maraming professionals na po doon po sa Blessed Hope. Pero nung panahon po na kami minold, nung kami po sinimulan, mga kapatid, talagang wala pa po. Hindi pa po ganun ka-promoted ang marami po doon. Pero nakakatuwa na kahit mga nagtitinda ng kakanin, kahit yung pumapadyak lang ng pedicab, kahit yung mga, alam nyo po yun, simpleng kabuhayan,
ang napakagandang natutunan po ng mga members ng Blessed Hope Baptist Church na yan po sa lahat ng pinagpapastoran ko po, the same thing, the same pattern na amin pong sinusundan. Mga kapatid, ibang klase talaga yung sharing principle na kapag a-accomplish ng matinding bagay. The Lord accomplished great thing because of this lad, because of the lad, na kung saan naging willing na i-share kung ano ang meron siya. The same thing is true. Sa buhay po natin, hindi yung marami ang pinag-uusapan. Kahit konti, kapag ka willing ka na mag-share, ano ang po pwedeng gawin ng Panginoon. Dito ngayon papasok yung ikalawang puntos natin. So the first point is about the sharing principle. Let me now share with you the second point, the supernatural power. The supernatural power. Let us face the fact, mga kapatid, na tama naman po yung sinasabi ni Andrew. Meron ditong 5 pirasong tinapay at 2 maliit na pirasong isda. Kaya lang, gaan na to sa napakarami. Sige nga po, hindi nyo ba maintindihan si Andrew? Ikikriticize ba natin si Andrew? Samantalang tayo nga higit doon ang meron tayo, pero nag-iisip pa rin tayo kung paano tayo makakaraos, makakalagpas ba tayo dito? Ganito ang mga gastusin natin, tingnan mo kinikita natin. Kaya kung hindi ka sa Diyos aasa, maniwala ka sa akin. Talagang bibigat ang buhay sa iyo. Talagang mabubuhay ka sa reklamo. Why? Because kung hindi gagawa ang Panginoon kahit ano pang pagsisikap mo, remember that, di ba? The Bible says, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Wala raw, kahit anong sikap mo, kahit anong tiyaga mo, hindi ikaw ang nagtataguyod ng buhay mo. Diyos ang nagtataguyod ng buhay mo. Kung bakit ka may trabaho, may Diyos na nagbigay sa iyo. Kung bakit meron kang magandang negosyo, may Diyos na nagbigay sa iyo. And I would like you to know na yan po ay nais ng Diyos na maging kaparaanan upang mamanifest yung kanyang matinding kapangyarihan. Sa nakaraang pandemic na ito, alam ko, sasang-ayon kayong lahat sa akin. Nakapangyarihan ng Diyos ang nagtaguyod sa atin. Kung hindi sa Panginoon, hindi tayo makakalagpas. Kung hindi sa Panginoon, hindi tayo makakasurvive. Hindi tayo makakaraos. Hindi tayo masusustain, mga kapatid. Praise God! Sapagkat nandyan siya na makapangyarihang Diyos na kung saan kayang gumawa ng matitinding himala. Sa akin po, mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, sapagkat natutunan ko po yung sharing principle. Hindi ko po ikinakaila, hindi ko po itinatago sa inyo. In fact, sometimes, nagiging maingat pa nga ako because as I see in my life, in our lives, mga kapatid, sa family po namin, how God is providing, amazing talaga. And I believe, kayo rin, may ganyang klase ng patotoo. Meron tayong kani-kanyang klase ng patotoo, kanya-kanyang karanasan sa Panginoon, yung manifestation ng supernatural power. And I can say, ito ang ipinakikita po, mga minamahal. It is not the 5 loaves, it is not the 2 small fishes na nag-sustain sa kanila. No, God used that to manifest His supernatural power upang sila po ay matugunan. Kaya nga mga kapatid, wag mong isiping ikaw na kaya ka makakaraos dahil sa kung ano yung meron ka. Gusto kong malaman mo na ang kailangan mo kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Yes, yun ang kailangan po natin. Dito po, obvious na obvious. Matindi pong kapahayagan ng kapangyarihan ng Panginoon ito. And you know what? Everything na meron tayo hanggat nasa kamay natin, yan lang po yan. Pero pag natutunan mong ibigay yan at ilagay yan sa powerful hand, sa makapangyarihang kamay ng Panginoon, makikita nyo po mga kapatid na ang sabi ng Panginoon, iabot nyo sa akin, ibigay nyo sa akin, mula po doon sa kalagayan na kapos at kulang, malayong malayo sa mga bagay na po pwede po natin panghawakan mga kapatid, kung ano man yung meron tayo, but learn this very important lesson. Diba? Yung kamay ng Diyos ang kilalanin mo. Hanggat yung tinapay na yan nasa kamay ng lad, hanggat yung isda na yan nasa kamay ng lad, hanggat yung meron ka nasa kamay mo lang yan, at hindi mo ilalagay sa makapangyarihang kamay, hindi ka makaka-witness ng miracle ng Panginoon. Amen? It means to say, for us to witness the miraculous work of our Lord Jesus Christ, we need to somehow express our faith, and put our trust in the Lord. Kaya, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, yung pong mga naranasan natin,
kung hindi nyo po napapansin, yan po ay manifestation ng hindi bibirong kapangyarihan ng ating Panginoon. The supernatural power. Kaya yung feeding of the 5,000, ang makikita natin dito, yung sharing principle. Ang bawat isa po sa atin, huwag tayong madamot, huwag tayong mag-angkin na kung ano yung meron tayo sa atin lang. Kung kinakailangan, matuto kang i-share yan at sa pag-share mo, magugulat ka sa po pwedeng i-accomplish ng Panginoon. Amen? Kahit hindi po sa pagkain, halimbawa lang po, yung lingkod po ninyo. Diba? Kalinggit-linggit ko po, mga minamahal. At wala naman po akong gasino o gaano man po pwedeng ipagmalaki sa usapang sekular. Wala po. Pwede nyo nga akong maliitin eh. Pwede nyo nga pong hamak-hamakin po ako eh. Dahil sa totoo lang, wala naman po akong maipagmamagaling. Wala po akong maipagmamalaki. Pero alam nyo po, sa prinsipyo, itong buhay na ito, na kung tutuusin, ano ba naman itong buhay na ito? Pero nung kailanganin po, what I mean to say, nung pong tawagin po ako ng Panginoon, hindi ko po ipinagkait ang buhay ko. Ibinigay ko po ang buhay ko at inilagay ko sa kapangyarihan, sa makapangyarihang kamay ng Panginoon. And you know what I found out? Kahit pala ganito lang, pagka nilagay mo sa makapangyarihang kamay ng Diyos, maa-amaze ka sa kung ano yung po pwedeng gawin ng Panginoon. Yes, hanggang ngayon, hindi ko po kayang i-explain yan, mga kapatid. Hindi ko po kayang ipaliwanag yan ng isang tao na katulad ko lamang. O hindi ko na itutuloy yung mga drama nating isang hampas lupa at pobreng, alam na po ng marami yan. Pero ang ipino-point out ko po sa inyo, in application, maaaring minamaliit mo buhay mo, pero pag natutunan mong i-share ang buhay mo na yan, gagawa at mahahayag ang makapangyarihang Diyos sa napakarami. We can see in this story the supernatural power. Imagine nyo po yun. Diba? Sige po, medyo mas maganda, detalyihin natin. Ang sabi po ng verse number 9, there is a lad here which had 5 barley loaves and 2 small fishes. But what are they among so many? So tingnan mo yung buhay mo, na iniisip mo na kung ano yung meron ka, ano na mangyayari dito sa dami ng gagastusan namin? Ano na mangyayari dito sa dami ng bayarin namin? Ano na mangyayari dito sa dami ng pangangailangan namin? Okay? Exactly. Yan ang gusto kong maging application. Pero nung sabi po ng Panginoon sa verse number 10, and Jesus said, make the men sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down in number above 5,000. Bakit kaya kailangan pang banggitin ito? Para talaga ma-appreciate nyo po kung gaano katindi na talagang hindi pangkaraniwan. Kakaibang kapangyarihan talaga yan. Okay? So, kung ikaw yon, sinabi na 5 tinapay, 2 pirasong isda, pauwin mo na nga yung mga tao kasi anong mangyayari dyan? Pero hindi ganun eh. Hindi nga binigyang atensyon ng Panginoon yun eh. Ang sabi ng Panginoon, paupuin mo yung mga tao. Okay? Paupuin mo sila. And then, ang mga nahandun daw po ay nasa mga 5,000 sila. And then verse 11, and Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes as much as they would. Use your imagination. Di ba supernatural power yan? Na mula sa 5 pirasong tinapay, 2 pirasong isda, hindi ba? Magugulat ka rin. Alam nyo, ibang-iba talaga pagka nagtiwala ka sa Panginoon. Ibang-iba talaga pagka yung kamay ng Diyos ang pinanghawakan mo, yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi ko maintindihan kung paano namin nababayaran yung mga bayarin namin. Hindi ko alam kung paano kami nakakaraos sa ganitong sitwasyon namin. Na kapag sa human side, makikita mo na kung tutuusin parang kapos at kapos. Pero tayo po, by faith talaga eh. By faith. Amen? So, napakahalaga po nito. So, the supernatural power. Ano pa po makikita natin dito, mga kapatid? The sufficient provision. Number 1, the sharing principle. Number 2, the supernatural power. Number 3, the sufficient provision. Mula sa salat na salat, mula sa kalagayang wala, mula sa kalagayang mabigat ang problema, mga minamahal, gusto kong sabihin sa inyo, because of the supernatural power of our Lord Jesus Christ, magugulat kayo sa po pwedeng mangyaring himala sa buhay mo. Just learn to trust Him. Trust the Lord completely.
Huwag kang magtiwala sa lakas mo. Huwag kang magtiwala sa business mo. Huwag kang magtiwala at huwag yan na lagi ang pinapangahas mo. Ang maganda, matutunan mo ang prinsipyo. Huwag mong isipin kailangang mayaman ka para matuto kang magbahagi. Huwag mong isipin na kailangan saganang-sagana ang buhay mo para matuto kang mag-share. Ipinakita sa atin na mula sa kakaunti na pwede mo may share, pwedeng mamanifest ang supernatural power of God, and in, mga kapatid, manifesting that power, ma-amaze ka talaga, mapapag-glory ka talaga, mapapapraise the Lord ka talaga. Amen? At yan ang eksaktong nangyayari sa buhay natin. Kaya nga si Sister Cory, lagi kong binibiro po yan pag nasa victory ako. You know why? Because every time na nakikinig po yan, ang mapapansin nyo po kapag ka nagtatype yan, ang amen niya puro capital letter. Tapos ang haba pa, amen. Parang na-imagine ko po, kahit di ko nakikita ngayon, tinitiyak ko po na habang nakikinig yan, ganun po ang expression yan. Di ba talaga naman nakaka-amaze yung supernatural power of God. Mula sa kalagayang yan lang ang meron ka. Tingnan mo kung paano nabayaran ng lahat ng dapat nyong bayaran. Tingnan nyo kung paano na-accomplish ang mga bagay na hindi ka panipaniwala at hindi madaling paniwalaan na may accomplish. Why? 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 Bakit? Mga kapatid, dahil natutunan nating manghawakan at pagtiwalaan ang makapangyarihang kamay ng Diyos. At alam nyo, pag kamay na ng Diyos, ang gumana, sufficienting provision ang mararanasan mo. Diba? Gaano po yung abundance, mga kapatid, ipaparanas ng Panginoon sa iyo yan. Ang sabi po sa verse number 11, kumain sila hanggang gusto nila. O di buffet. Eat all you can, mga minamahal. So kaya nga sabi ko sa inyo, enjoy God's buffet. If you really want to enjoy the provision of God in your life, then learn the principle and trust the supernatural power for you to enjoy the sufficient provision of God. So yun po ang nangyari. At sa idea po, sabi ko nga, one thing na kumain ka, pero another story na nabusog ka. At talagang nanagana pa, di po ba? So dito po, sa storyang ito, nabusog na, nakakain na silang lahat, nakakain hanggang gusto nila, nabusog, at may sumobra pa, mga minamahal. Sa ibang record, ang sinabi po, 12 baskets full. Meron pong mga sumobra pa. Sa verse number 12, when they were filled, He said unto His disciples, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Mula sa kalagayang kung saan tayo kukuha ng kakainin, mula sa kalagayang paano na yung mga payables natin, mula sa kalagayang, naku po, hindi pa dumarating yung sweldo natin, ano mangyayari sa atin? Mula sa kalagayang parang mabibitin ka, mula sa kalagayang parang, di ba? Hindi mo makakaya. Pero kapag ka po minanifest ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, dahil sa tiwala mo sa Kanya, magugulat ka na habang kailangan mo, nandyan. Amen? Habang kailangan mo, kakain ka pa, sige lang. Andyan ang provision ng Panginoon. Why? Because the provision of God is sufficient, mga kapatid. Kayang tugunan ng Diyos ang lahat ng pangangailangan mo. Kaya nga nire-rebuke ng Diyos yung mga may little faith Sabi niya, para kayo mga unbeliever pinoproblema nyo, saan kayo kukuha ng kakainin? Saan kayo kukuha? Sabi niya, tingnan nyo yung mga ibon sa impapawid, mga liryo sa parang, mga hindi nagtatrabaho sa kanilang sarili yan, pero hindi pinababayaan ng Diyos, pinakakain sila ng Panginoon, dinaramtan sila ng Panginoon. Lalo na raw po tayo, panghawakan natin yon. Panghawakan po natin at pagtiwalaan po natin ang Panginoon sa buhay po natin, and believe me, mga manamahal, magpapatotoo ka sa amazing power ng ating Panginoon, and you will surely enjoy the sufficient provision of God in your life. Yung iniisip mong hindi mababayaran, nabayaran. Amen? Diba? At bukod doon, may mga spare pa, may mga sobra pa, mga kapatid. So kaya dito naman, ang magandang makita natin, the stewardship procedure. The stewardship procedure. So, una po, the sharing principle. Learn to give. Hindi kailangan marami. Kung ano yung meron ka, magbigay ka. Okay? Gamitin ko itong pagkakataong ito. Ang Living Water Baptist Church, hindi po namamalaya ng bawat isa. Basta kung ano yung kaya namin i-share, sineshare po namin.
Hindi po namamalayan ng bawat isa na doon sa mga simpleng sinishare, meron po kami nagsishare 500, may nagsishare po 1,000, building po pinag-uusapan eh. Pero alam niyo po mga kapatid, Lord willing, July, mukhang areglado na po yung kabuuan ng building. At maa-amaze ka, bakit? Kasi kung aamin kami, paano makakaya yun ng mga kung ano lang yung inaabot namin? Kapangyarihan ng Diyos yun. At ang totoo po niyan, sa ngayon, nakakamiryenda pa naman po yung mga nagtatrabaho. At sa kabila po ng lahat ng yon, na kapag a-accomplish pa rin kami ng other things na dapat i-accomplish. Why? Sapagkat pagka ang Diyos nag-provide sufficient ang provision ng Panginoon. Amen po ba? Lahat ng ang sang-ayon po dyan. Diba? You shout amen. Diba? You type amen. Why? Because it is very true na sa buhay natin, ang Diyos ang lagi nagpo-provide mga kapatid, at ang napakahalaga lang po, makita natin na habang ang Diyos ay nagpo-provide, meron naman tayong pananagutan. Dito ngayon papasok yung stewardship procedure. Tingnan niyo po ang sabi Doon po sa sharing principle, yung bata isinyer yung kanyang 5 barley loaves and 2 small fishes. At dahil sinyer niya, nakita natin kung ano po ang nai-accomplish at naging kaganapan. Sharing principle. Supernatural power, sinentro po natin na 5 pirasong isda, na 2 pirasong 5 pirasong tinapay at 2 pirasong maliit na isda, pero nung ilagay sa kamay ng Panginoon, nung i-distribute, hindi na ubusan. Tuloy-tuloy, di po ba? Tuloy-tuloy. So, binigay niya sa mga disciples. Yung mga disciples naman, pinamigay doon sa lahat ng gusto. At ang sabi po, kumain silang kumain hanggang gusto nila. Di sufficiente yung provision. Supernatural power, sufficient provision. Eto ngayon ang punto sa verse number 12. When they were filled, he said unto his disciples, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Dito ko po kinuha naman yung puntos natin, yung pong stewardship procedure. Ito po yung masasabi nating tamang procedure sa pagiging mabuting katiwala. Hindi po maganda na yung pong meron tayo, nilalaspag natin kung saan-saan. Diba? Nilulustay natin sa palugi at palunging paraan. Yun mala prodigal son po yun. Wala po sa kalooban ng Panginoon yun. Yung gastos ka lang ng gastos nang wala pong wawa. Gastos ka ng gastos nang wala naman talagang pakinabang. So kaya dapat, lalo na pagka po Kristiyano, dapat bukas ang palad sa gawain ng Panginoon. Bukas ang palad sa mga bagay na masasabi nating kaugnay para sa Diyos. Yan ang mga tunay na Kristiyano. Now dito po gusto kong sabihin, yes, God is more than willing to provide all our needs, and in His provision, makikita natin the sufficiency of His provision, pero ang gusto ng Panginoon, matuto ka na kung ano yung ibinigay ng Diyos sa iyo, maging mabuting katiwala ka. At ang nais ng Panginoon sa iyo, pag pinagpapala kang lubos, wala ka dapat sasayangin. Gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Sa stewardship, ang idea dito, huwag kang magsasayang. Huwag na huwag po tayong magsasayang. Yan po ang isang bagay, ang stewardship, hindi lang yung basta nagbibigay ka, ang stewardship, maganda po na ang principle at mentality na matutunan natin sa procedure na ibinigay ng Panginoon, yung wala kang sasayangin. Di po ba? Kaya nga, importante po na mabigyang pansin po natin ito because, undeniably, marami naman po sa atin, hindi lang naman sinupply ng Diyos yung pangangailangan mo Hindi lang naman binigay ng Diyos kung ano yung pangangailangan mo. Talagang pinasagana ka ng Diyos sa buhay mo. Ngayon, ang punto, baka sa kasaganahan mo, hindi ka nagiging mabuting katiwala. Baka naman nasasayang lang. Diba? Yung pong mga, kung ano yung meron ka. Ang sabi po, gather up the fragments that remain, and then, that nothing be lost. Make sure na wala pong masasayang. Sa stewardship principle, procedure, huwag kang nagsasayang. Opo, yung lakas mo, huwag mong sayangin kung saan-saan.
Diba? Yung buhay mo, wag mong sayangin kung saan-saan. Yung pera mo, wag mong sayangin kung saan-saan. Be a good steward ng ating Panginoon. So, simple, pero napakaganda. Direkta sa storya na makikita natin ang bawat puntos na ating tinalakay. Mga kapatid, let us enjoy God's buffet. Amen? Let us enjoy the sufficiency of God's provision. Let us enjoy, di ba, the provision of God sa buhay po natin. At dito po, sa parable na sa kwentong ito, ang gusto ko pong makita nyo, mga minamahal, una, the sharing principle. Nawa, natuto tayo. Hindi pala kailangang mayaman ka, hindi pala kailangan marami kang pera, hindi pala kailangan malaking-malaki ang meron ka, kahit pala ano lang na meron ka, pag natutunan mong i-share, wow, may magandang magiging bunga, resulta. The supernatural power, always put in your mind, it is the hand of Jesus, it is the hand of God. Yung kamay ng Diyos ang mayroong matinding kapangyarihan, supernatural power. Mahirap tanggapin ang kwentong ito, mga minamahal, nang hindi ka magtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. And then the sufficient provision. Hindi lang kayang ibigay ng Diyos yung pangangailangan mo, kaya kang pasaganahin ng Diyos sa buhay mo. The stewardship procedure, tiyakin mo lang na sa lahat ng pagpapala ng Diyos sa buhay mo, wala kang sasayangin. Magiging mabuting katiwala ka ng lahat ng ipinagkakatiwala ng Panginoon sa iyo. Purihin po ang Panginoon. I hope na tayo po ay muling naaralan, napagpala sa napakahalaga at napakagandang mensaheng ito. Enjoy God's buffet. Let us pray. Dakilang Diyos, ngayong gabing ito, panalangin ko po sa naging pakikinig namin na hindi lang kami naliwanagan, nawa naturuan kami, Panginoon, at napaalalahanan. Nawa nakita namin na anumang sitwasyon sa buhay, mabibigat na problema, kagipitan, matuto lang kami sa prinsipyo, dakilang Diyos. At panghawakan lang po namin ang hindi karaniwang kapangyarihan mo, dakilang Diyos. Ang iyong makapangyarihang kamay. May enjoy po namin ang iyong sufficient provision. At nawa, nakita namin na kung kami pinagpapala, kung kami pinasagana, maging mabuting katiwala po kami, Panginoon, na wala pong dapat masayang sa lahat ng ipinagkatiwala at mga pagpapala mo sa aming buhay. Kaya dakilang Diyos, nawa nakapagpalakas ang mensaheng ito sa bawat isa sa amin. Nakapagpalakas ng aming buhay bilang mananampalataya, nakapagpalakas ng aming pananampalataya at tiwala sa iyo, Panginoon. At nawa, sinumang may kagipitan, natuto at napalakas ng mensaheng ito. Thank you so much, Heavenly Father, and may you continue to strengthen me. Alam mo po na physically, talagang dinama ko po ang lahat ng mga sakit, Panginoon, dahil sa init at marami pang mga dahilan, Panginoon. But I praise you, Heavenly Father, because your grace is really sufficient. Thank you for enabling me na makapag-share ngayon. At salamat sapagkat nilid mo ko na i-share ko po ang mensaheng ito ngayong gabi. Bless us, O Lord, we pray. Lalo na po ang lahat ng naaabot ng ministeryong ito, ang lahat ng nakasubaybay ngayon. Panginoon, inilalapit ko po sa iyo anumang pangangailangan ng bawat isa, tugunan mo po. Anumang problema ng bawat isa, solusyonan mo po. Anumang kahinaan po na meron kami, palakasin mo kami, Panginoon. Ang mga may karamdaman, pagalingin mo po. Ang himala mo po, ang iparanas mo, dakilang Panginoon. At sa bawat isa sa amin, maging patotoo kami ng iyong supernatural power, sufficient provision, at maging mabuting katiwala kami. We praise you, we honor you, O Lord. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so maraming salamat po sa bawat isa. I hope and I pray na ang ministeryong ito ay patuloy niyo pong isasama sa prayer at syempre po kasama na ang inyong lingkod at ang lahat ng mga ginagamit ng Panginoon sa ministeryong ito. Shout out kay Deacon Bong Bernales, shout out kay Pastor Poy, shout out kay Preacher Andre Canteleps, at sa lahat po ng mga preachers ng Victory at ang staff ng Living Water Baptist Church. Salamat po. At teka, baka magdamdam. Shout out kay Pastor Orson na lagi pong kabalikat at katulong po ng inyong lingkod. At sa bawat isa po ngayon,
Unawain niyo po na hindi ko man kayo mangalan ng isa-isa, but God knows deep within my heart that I'm very thankful because of your support and love for this ministry. God bless everyone. Ingat po kayo. To God be the glory.